May laro na naman ang ating manok na si Kai Sotto at ang Koshigaya Alphas versus Shiga Lakes, ang former team ni Kefa Ravenna. Arangkada na namang muli ang ating manok at ito na ang isa sa pinaka-importanting laro ng Alphas kung saan masusubukan ang Alphas kung gaano nakalaki ng kanilang improvements after they were embarrassed by the Utsunomiya Breaks. At kilalanin natin ang top 4 NBA players na may edad na 35 pataas. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Aarangkada na naman ang ating manok na si Kai Sotto ngayong September 28 Saturday at ang Koshigaya Alpha sa isang pre-season game against Shiga Lakes, ang former team ni Kefa Ravenna. And it is expected na maraming gagawing adjustments ang Koshigaya dahil natalo sila last time versus Utsunomiya Breaks na kung saan tinambakan pa sila. Napakalakas na team rin ang Shiga Lakes, although on paper ay mas malakas ang Utsunomiya, kaya it is expected na this time mananalo na ang Alphas dahil pareho silang galing sa B2 League na umakyat sa B1. Nalagasan pa nga ng isang important player ang Shiga dahil wala na sa kanila si Kefa Ravenna as he signed a new contract sa Yokohama B Corsairs pamalit kay Kai na napunta naman sa Alphas. At kung nalagasan man ang Shiga, ang Alphas naman ay nag-rebuild at si Kai ang kanilang napiling anchor that they will plan to build their team around him. At ayon sa ating source, nagkakaamuyan na ang Alphas and they are now playing better together as a team. At si Kai pa rin ang kanilang main man kahit na merong 3 o 4 silang mga world imports. Against Shiga Lakes ay makakatapat ni Kai ang 3 big man na pawang mga imports. Nandyan ang 6'10 scoring import na si Brock Motom who is averaging 23.4 points and 7.6 rebounds. Nandyan rin si Justin Barrel na isang 6'8 scorer who is averaging 18.4 points and 9 rebounds. At isa pang legit 6'10, Ryan Krenner, who is averaging 16 points and 6.3 rebounds, to form a very solid 3 big man lineup ng Shiga. Pero wala pa rin silang panapat sa Twin Towers ng Alphas na sina Kai Sotto, who is a legit 7'3", at Tim Suarez na isang legit 6'11". Kaya it is expected na labanang umaatikabo ang ating masasaksihan ngayong September 28 Saturday. At balitang NBA naman. Narito ang top 4 na manlalaro sa NBA na may edad 35 pataas. Kabilang sina LeBron James at Kevin Durant. Bagamat si LeBron James ang naging mukha ng liga sa mahigit isang dekada, well, hindi ibig sabihin na siya na ang nangunguna sa mga veteranong players. At alamin natin ang 4 na players na to. Number 4, Jimmy Butler, Miami Heat, 35 years old. Top 100 rank, number 22. Si Jimmy Butler ay kilala sa kanyang kakayahang mag-relax sa regular season para magpakitang gilas sa postseason. Ang kanyang statistics ay palaging puno sa bawat aspeto at ang epekto niya sa laro ay palaging nararamdaman. Noong nakaraang season, outscored ng Miami Heat ang mga kalaban ng 1.7 points kada 100 possessions. Ayon sa Cleaning the Glass, ang numerong ito ay tumaas sa plus 8 points kada 100 possessions kapag si Jimmy Butler ay nasa loob ng court. At ang tanong ngayon, sapat pa ba ang talento ng Miami Heat para mabigyan si Jimmy Butler ng pagkakataong mag-shift sa kanyang playoff mode? O baka ito na ang panahon na mag-regress na ang kupunan at maaring mag-isip ang Miami Heat na i-trade siya bago ang kanyang susunod at malamang huling malaking kontrata?
Number 3, Kevin Durant, Phoenix Suns, 35 years old. Top 100 rank, number 9. Si Kevin Durant ay nananatiling nasa tuktok ng kanyang kakayahan. Noong nakarang season, nag-average siya ng 27 points, 6 rebounds and 5 assists habang may 41% shooting from the 3-point line. Ang pinakamahalaga, naglaro siya ng 75 games, ang pinakamataas na bilang ng laro mula nang umalis siya sa Golden State Warriors. Bagamat may mga usapan na hindi siya natuwa sa paraan ng paggamit sa kanya ni Frank Vogel, magiging interesting kung anong pagbabago ang gagawin ni Mike Budenholzer pagdating sa mga spot and shot selection ni KD. Pati na rin ang paraan ng pagtanggap niya ng bola, kung stationary ba o mas marami sa kanyang paboritong pin-down screens. Ano ang sistema? Si Kevin Durant ang pinakamahusay na isolation scorer sa basketball nung nakaraang season. Number 2, LeBron James, Los Angeles Lakers, 39 years old. Top 100 rank, number 8. Si LeBron James, kamakailan ay naging pinakamatandang manlalaro na nanalo ng MVP award sa anumang competition na may kasamang mga aktibong NBA players. Nang tanghalin siyang most valuable player ng 2024 Paris Olympics. Nabali niya ang record na siya mismo ang nagtakda noong inaugural in-season tournament ng NBA. Well, it's not unreasonable to think na si King James pa rin ang magiging pinakamahusay na manlalaro ng NBA sa buong 82-game season, lalo na sa kanyang nalalapit na ika-40 na kaarawan. Ngunit huwag magkamali sa mas maliit na sample size ng laro. Posibleng wala pa ring ibang manlalaro sa buong basketball na makapagdulot ng mas matinding takot sa kanyang mga kalaban kesa kay LeBron James. Hindi malinaw kung ilan pang MVP awards ang maaring mapanalunan ng kanyang tumatandang katawan. Ngunit kapag kinakailangan, kaya pa rin niyang ibalik ang lahat ng kasanayan at tapang na nagbigay sa kanya ng kanyang unang MVP award. Number 1, Stephen Curry, Golden State Warriors, 36 years old. Top 100 rank, number 6. Si Stephen Curry ay nananatiling isang pambihirang opensa salamat sa kanyang kakaibang galaw at purong kakayahan sa shot-making. Sa edad na 36, mahirap makita kung saan siya bumaba pagdating sa opensa dahil halos walang pagbabago sa kanyang pag-atake. Ngayon pa man, kahit na nanatiling kahanga-hanga ang isang tumatandang Stephen Curry, kita-kita na kailangan niya ng mas mahusay na talento sa paligid niya para muling makabalik sa seryosong laban para sa kampyonato. Well, isang sitwasyon kung saan tiyak na naiintindihan din ni LeBron James.